Ang mainit nga po nating update ngayong gabi, mga ka-Legit Fabricants, ay pumapatungkol po dito sa mga kaganapan kanina sa EAT na kung saan ay binulaga po talaga ng lahat. Binulaga po talaga ni Atasha ang lahat ng mga ka-Legit Fabricants po natin. Hindi po natin inaasahan na si Atasha pala ang gaganap bilang kakambala ni Eden. And as usual and as expected, ka-Legit Fabricants, ay talaga naman pong nag-trending ang EAT. And of course, bukod po dyan, natin din pag-uusapan ng tungkol dito no, sa panglilito na ginawa ng TVJ bago po nila ilabas kung sino ang kapatid ni Ellen and Tash. But before that, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating mga balita. And ngayon ng gabi ka-OG, unahin po natin pag-usapan ng pagkaka-trending ng EAT kanina. So, eto nga po ka-Legit Fabricants, no? 3 hashtag ka-Legit Fabricants ang nag-trending kanina. Dahil talaga pong pinag-usapan ang EAT and until now, meron pa rin pong mga hindi pa rin nakaka-move on, lalong-lalo na po dito kay Maine Mendoza kasi love trip naman po talaga ang ginawa nitong si Mengay kanina sa EAT. Hindi man siya nananapaw, pero iba talaga ng isang Maine Mendoza. Iba po talaga and ang galing po talaga niyang magpatawa. Si Miles talaga hindi magkanda o gaga sa kakatawa. Pati na rin po itong si Bossing. So, eto na nga ka-OG, no? Kanina, sa celebrities talagang trending po ang hashtag Legendary Gods and hashtag Maine Mendoza. So, meron po tayong 2,682 post with the hashtag Legendary Gods. Grabe nga yun. Pati po Maine Mendoza, umabot po ito ng 3,018 post ka-OG. And then, bukod po dyan, trending naman sa Pilipinas, talaga ang EAT TV5. So, bale, 3 hashtag ang napatrending po ng mga Legit Fabricants ngayong araw sa X or formerly Twitter. Ang hashtag Legit Fabricants, hashtag Maine Mendoza, and hashtag EAT TV5. Grabe nga yun, minsanan lang po mag-trending ang IT TV5, pero nakakatuwa naman ka-OG, trending in the Philippines because of mga kaganapan kanina sa EAT. And speaking of kaganapan, ito nga pag-usapan po natin ang pagbubulaga, pambubulagang ginawa ni Atasha talaga sa mga Legit Fabricants na nag-abang ng EAT para makilala kung sino nga ba itong misteryosang mahinihin at mahiyain na kapatid nila Ellen and Tash. And grabe nga yun. Eto pala ang mahiyain. Mahiyain pa po pala yan sa lagay na yan. Talagang binulaga po nila ang mga tao bilang magkambal po silang dalawa. Kambal nga yung ilong ayon po sa iba. Pero grabe nga daw po itong si Atasha, no, na ipalabas po niya talaga ang kanyang talento. Malaki na pong improvement ni Atasha, guys. Masasabi po natin na at home po ang kanyang feeling and nasasanay na rin po siya sa pag-host. So, meron pa po yan na ibubuga si Atasha. Ma-enhance pa po na ma-enhance yan. Although nakikita po natin na nag-enjoy na siya, although nakikita po natin na parang sanay na siya kasama ang mga Legit Fabricants, super close na po sila, pero yung hosting skills ay may ibubuga pa po talaga. No? Makikita po natin talagang si Atasha ay may ibubuga pa. Yung mga talent niya and ngayon pa nga lamang po nakikita na po yan ng mga Legit Fabricants. Sabi nga po dito ng ilan, mula dito kay Tats, ayan, hahaha, galing ni Atasha Mulak,
Lumalabas na ang talent niya sa Gimme 5, #EAT and #DigitNarvicals. Mula naman kay Enel Racruz, shoutout sa inyo at pa-borrow na lang muna ng inyong mga tweets. So, go Atasha! Go Atash, galing, maghirap magpatawa. Comedy ka na din. Next drama naman. Mahasa ka dyan sa TVJ. #Legit Totoo po yan. About sa drama, parang bagay po sa kanya rom-com dahil dito sa Mr. Cutie, nahasa na rin po siya, no? Sabi naman dito, nice tandem. Main and Natasha as Ellen and Lenlen. #Legit So, sino pong nakapansin ka, OG? The best talaga, no, ang EAP. Anyway, sandali. Si Tash ba talaga yan? Ang galing naman niya. Hindi ako makapaniwala. Ang galing-galing talaga. At official TVJ. #Legit Si Atasha nga, ang galing talaga. Very talented. Mahiyain pa daw yun, ha? Ang galing din sa naga-makeup. #Legit at official TVJ. Totoo yun, guys, no? Ang galing din po talaga, no, ng mga nagme-makeup po sa kanila. Talagang alam niyo yon para po dito sa sabihin man nilang simple lamang ang episode na to, pero yung effort po talaga ng team ay buong buo, buong puso po nilang ginagawa para mapaganda at mapasaya po tayo. Sabi naman dito, ang galing ni Tash. Ang dami talaga po ng pumupuri dito kay Atasha. And of course, kay Maine Mendoza. Effortless ka talaga magpatawa at main yan. Totoo yan. Kasi kanina, di ba, yung sa pagsasayaw po. So, nanood po tayo ulit na ilang clip ng episode nila Maine Mendoza. Pero, lap trip pa din. Hindi pa rin po nakakaumay talaga panoorin. Kahit ang liit lang po ng movement ni Mengay. Siya yung naging mahinhin at mahiyain. Nakala mo mannequin o robot na naubusan ng po ng battery na lowbat ka OG, no? Ay talagang tawan-tawa. At hindi siya nananapaw, pero alam niyo yun, talagang effortless magpatawa si Mengay Iba po talagang isang Maine Mendoza. Samantala, dumako naman tayo dito sa pampalito na ginawa po ng TVJ kanina. So, kung mapapansin nyo nga po kanina sa EAT, sa opening ay nandoon po si Aling Maliit, si Raisa May. Kaya, nung nawala po siya, ay marami po ang napaisip na baka siya ang maliit na kapatid or bunsong kapatid ka-OG nila Ellen and Tash kasi nawala itong si Raisa May. About naman sa hindi paglabas agad nitong si Tash ay kutob na rin po yan kasi nung mga nakaraan ganito din ang ginawa ng TVJ, diba? Hindi agad pinalabas si Tash. So, parang hindi talaga na-expect ng marami. Makikita nyo dito kung paano nilito ng TVJ ang mga ka-OG natin, no? So, sa Twitter, wala kayong mababasa, ay, si Raisa May ata, confirm. Si Raisa nga magiging kapatid. Pero boom, di ba? Naging pinsan bigla itong si Raisa. So, matalino talaga, no? Gumawa ng script ang TVJ production or ang EAT production. Anyway, kudos and congratulations. Maraming salamat. Higit po sa lahat sa inyo pong mga dedikasyon para sa pagpapasaya sa amin sa tanghalian. Samantala, sabi naman po dito ni Ulysses Gupet, magandang gabi. Yan ang tama. Bayaan na lang sila magsaya kasi sabik sila sa ratings Biro mo nga 5 months na ilang araw ka sila nag-number 1. TVJ di na interesado sa ratings. Intayin na lang natin yung resulta sa korte. So, ilang araw na rin, or ilang buwan na rin nga no, na nag-number 1 ng TVJ. Kaya parang normal na sa atin na halos araw-araw
or normal na sa atin ang TVJ ay number 1. Kaya ngayon na sila po ay nakaka-number 1 ng ilang beses ngayong Nobyembre, hayaan na po natin. Ngayon lang kasi nila na-enjoy tayo ay nananawa na ayon dito kay Miss Ulysses. Which is may point din naman, ka-OG, hayaan na po natin sila. Wala na po tayong pakialam sa kanila or pabayaan na po natin sila. Kasi as long as naman na pinapansin natin, lalo silang nagpapapansin. Sabi naman po dito sa komento ni Miss Tida Mateo, magandang gabi. May-ari din sila ng ilang branch ng Jollibee. Lalayo pa ba sila? Magaling at mabait pa at sikat na at humble pa. Well, di ko alam no yung about dito no kung may-ari din pala ng Jollibee ang ang Bulak family. But anyway, wow. Kung totoo po ka dyan. At kasi naka-update po tayo dito kay Maine Mendoza noon. Talagang may-ari po siya ng McDonald's po nila, no? Meron po siyang branch ng McDonald's na siya ang may-ari. Kaya, pinush na rin kasi nila kasi una sila nag-endorser, then saka nag-franchise kasi nagustuhan din. And, masasabi po natin na talagang wow, ang mga legit na guides, talagang endorsers and may-ari ng malalaking brand, ka-OG. Grabe nga yun. Papasana all ka na lang. Charis. Well, deserve naman po nila lahat ng mga blessings na natatanggap po nila sa buhay po nila. Anyway, yan lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell, guys, para sa iba pa pong mga balita.